parang ganyan, hihintayin mo na siya. So usually ang gagawin ko, titigil muna ako pero for the sake of this video, try natin siya buntutan. So naka 1.5 ako. Ayun eh. So far hindi naman siya na, kasi nasa 1.5 ako eh. Na-maintain ko siya, hindi ako yung tipong nag-slow down na bumagsak siya naman. Ang bad timing naman ang bad timing. Ang ganap. So 1,000, nasa 1,000 pa rin ako. Tapos araw, kaya niya pa rin eh. Pero once na kunwari sa ganitong tarik, bumagsak siya sa 1,000, ganun sobrang taas, mararamdaman mo na yung mararamdaman mo na yung sasakyan mo na humihina na. What's up guys? Punta tayo ngayon sa Quirino ulit. This time, mag-a-add tayo ng pedal cam view para makita nyo yung movement ko pag yun talagang sa matatarik na daan. Yung problema ako mag-setup nitong sa pedal cam, medyo hassle.
tatry ko pa rin magbigay ng like parang paano ko siya ginagawa or what. Pero yun, based dun sa previous video natin na by now dapat oops. Naglaro ako ng half clutch 5 point dun. Tapos ito, pakita ko sa inyo. For example, hindi natin pwedeng diretsuhin, so hinto tayo. So yun, hindi ako nakababad sa, kung papansinin nyo yung paa ko sa left side, hindi ako yung naka-steady lang sa bike point. Inaano ko siya habang tumatapak ako sa accelerator, kinokontrol ko rin yung clutch ko sa half clutch. So bite point, half clutch, kasi pag naka-steady ka lang dun, mamamatayan ka eh. Based dun sa previous video ko, yung half clutch is katabi ng bite point. So hindi yan yung literal na nasa gitna ng clutch pedal. So kung nasan yung release ng clutch ng bite point nyo, before that, yun yung half clutch nyo. So dun yung portion, yun lang yung portion na dapat paggagalawan ng paa nyo. Hindi nyo siya tatapakan pa ng masyado pag kayo nagtitimpla kayo ng clutch or nagko-control kayo ng clutch. Ang hirap na may pedal cam, parang nakaganon yung awkward. Ito, Tesla na. So mamaya makikita nyo kung hari sa traffic. Tapos lalo dun sa sa tawag dito, sa Quirino, talagang mataas, tarik. Ano yung mga nagustuhan? Aso. So, ano yung mga nagustuhan ko dito sa Montero? Sa Milano? Nakuha ko siya. Siyempre, natuwa ako sa power niya. Lakas na sa akyatan, lakas na sa angkada, ang lakas niya sa kahit sa patag, ang tulin niya. So walang problema pagdating sa hindi kayong matatakot mag-overtake, lalo pag akyatan, hindi ka mag-aalangan. Tapos ano pa yung isa yung nagustuhan ko dito? Sa isip ko, hindi nagpa-function ng maayos yung utak ko. Wala pa kasi akong tulog eh. Pero marami akong nagustuhan dito sa just can't name it at the moment. Pero yung isa sa hindi ko gusto dito, yung isa sa kumbaga parang hindi ako natutuwa or basta hindi ko gusto is ang bilis niyang like maselan yung RPM niya. Kumari kahit lang patag lang, ayaw niya na bumabagsak siya ng below 500, like 400 pababa dito sa RPM niya. Kasi once na
ganun, like kunwari tercera, babagsak ka ng 500, manginginig na yan, manginginig. Tas pag hindi mo nasalo ng ano, hindi ka nakapag-clutch, makamatay siya. Yun yung ano, yun yung kaibahan niya sa like nung sa Vios ko. Tsaka yung, kasi meron ako na drive na high ace na van 2.8 na manual. Ibang iba eh, ibang iba yung sa ano eh, high ace na diesel eh, as compared dito. So ito medyo parang maselan siya, medyo maate siya. Kahit na yung akyatan na ano eh, yun kapag yung ano, ayaw niya yung nabibitin, kailangan mong bigyan talaga ng RPM kapag kunwari kailangan mong mag ano, timpla ng clutch ulit. Kailangan talagang itaas mo yung RPM mo bago ka umarangkada. Otherwise pag mas mababa, sabihin mong 1K, ganyan, nasa 1K lang yung timpla mo, tapos talagang matarik yung kalsada, mamamatay at mamamatay talaga yung ano yung makina. Traffic ngayon kasi weekend eh. Sabado, medyo malayo-layo pa, parang kabilang dulo yun. Pala sa swelo na ako tumali. Swelo na lang kaya ako daan para on traffic dito eh. Ito na lang tayo. Traffic eh, iwas tayo traffic. So merong ibang daan papuntang ano, ulit tayo sa Solyo. Sa Solyo ulit tayo. So ito yung daan. Kasi di naman ako dadaan ng town eh. So hindi ko na kailangang baybayin yung Marcos. Hindi naman ako dadaan ng Legarda, hindi ako dadaan ng BGH. So ang ruta natin is pa Quirino Hill. So itong daan na to guys is papuntang Solyo. Ano rin to? Pwede nyo rin itong gawing ruta kapag pababa kayo ng La Union, Bawang, San Juan, ganun. Kasi ang labas nyo na ito yung dulo nito Asin, tapos diretsuhin nyo lang. Tapos yung paakyat na yun, yung may aakyatin ka lang na puro pataas, papunta na yun ng ano, papunta na yun ng ano kasi tawag sa road yun, Nagilian Road. Parang dito na Baguio. As in gradual lang lagi, gradual lang yung pag-release nyo. Huwag yung madali. May konting delay siya. Ganda ng panahon. Buti na lang. Panoorin nyo lang muna. So yun guys, maano ko sa inyo, huwag kayong mag-rely lang sa bike point, like kung ano yung na-memories nyo na bike point nung clutch nyo sa Montero nyo. Kasi kakailanganin nyo rin yung half clutch na yan na malapit sa bike point. Kapag kakailangan nyo, kumari medyo nabibitin siya, kailangan nyo pang dagdagan yung RPM, so medyo i-half clutch nyo siya bago nyo yung bike point. Ngayon I think may mali akong nabanggit sa in terms of dun sa video tutorial ko. I-try ko na lang ipakita dito kapag ka meron ulit uphill, kasi meron yung sinasabi kong ano, yung sinasabi ko na may sinasabi kasi ako sa inyo na dapat before mo palang tapakan yung gasolina is parang
pa-release na yung pa-release na yung yung kaliwang paa nyo sa clutch papunta sa half clutch. Pag full stop, pwedeng pakita ko na lang mamaya kasi nung pinanood ko rin yung video, medyo na nagulumihanan din ako. So parang kasi importante rin na magamay nyo rin yung pagtapak sa accelerator kasi iba-ibang response ng ng accelerator, depende sa daan pag mas matarik syempre medyo mas kailangan pumigat. Titingin ako ng pwede ko lang ipakita sa inyo idaan na lang natin dun sa asin yung sinasabi ko sa inyo yung shortcut pa dito papunta dun sa like pagpupunta kayo ng Bawang, so dumaan tayo sa Swelyo, diba? So ito yung daan, pabaybayin nyo lang yung main road, tapos mamaya merong parang intersection, may dun may pakurba, so may paakyat. Ang daan nyo dapat yung pababa. Pakita ko sa inyo mamaya. Pag magda-downshift naman kayo, like kunwari aagahan nyo, kailangan nyo mag-rev match. Tinatawag silang rev matching. Especially pag kunwari nabibitin na yung third gear, kailangan nyo bumalik. Tatapakan nyo muna yung pedal nyo, papaluin nyo ng mga dalawang piga habang nakatapak kayo sa clutch bago nyo siya i-release. Pag normal na takbo, okay lang mag-bite point, pero pag na-feel nyo na kunwari medyo patarik tapos parang medyo hindi ko magat yun so yun yung purpose ng half clutch na kailangan from bite point to half clutch nyo yun. Doon, hindi ako nakababad sa bite point. Nagano ako. Tumapak pa ako ng konti para mapunta ako dun sa half clutch. Ayun, nadaanan na natin doon. Basta yun yung pababang yun. May paakyat, may pababa. Pag papunta kayo ng Bawang, pababa dapat yun. Tapos yan yung kung kita na sa camera, pero yung pataas na yan na yung papuntang yan na yung papuntang yung shortcut papunta na Gilian. Ito naman pag dinerecho nyo yan, may daan dyan pababa ng parang ang baba mo nasa Agoo ka, dyan din yung asin yan asin road. Ako pati ito asin road din ito. Pinakiramdaman ko siya, hindi ko siya basta agad ni-release kasi bigla akong mamatayan pero pwede rin naman yung mabilisan. Pero ayun, yung sa sinasabi ko na medyo may dun kasi
kailangan nyo munang tapakan pala yung ano, yung gasolina habang naka-clutch in kayo, sabay release dun sa half clutch, then hanggang bite point. Tapos pakiramdaman nyo na yung ano, kung aarangkada na ba siya or parang hindi niya kaya, so balik mo siya dun ng konti, piga ka ng konti papuntang half clutch. So kunwari nabitin ka, diba, segunda, humihina siya, kailangan mo mag-primera. So clutch in, piga dalawa, palo ka ng dalawa, tapos release sa half clutch or bite point. Basta wag kang basta-bastang ano, magre-release agad ng bite point pagka ganun. Oh, yeah. Skid. Tuman ako dito guys para may pakita sa inyo. Dapat diretso lang yun kapag papunta kayo ng ano, ng La Union, Bawang. So lumiko ako, nagparate ako doon kasi ang daan ko yung Pakirite. Dinaan ko lang kayo dito, makita nyo yung ano, lugar. So yun lang yung kailangan ko i-correct dun sa previous video ko kasi pinapanood ko rin, medyo nalilito rin ako eh. Pero pag full stop, kasi diba ano siya, ginawa ko siyang third step eh, yung tipong walang syete, walang handbrake, talagang aasa ka lang sa clutch tsaka accelerator. Pero I think yun yung tama, yun yung ano, parang yung tinuro ko kanina sa inyo. Pagka clutch in nyo or habang naka-clutch in kayo, piga ng dalawa, tapos release, tapos piga ulit hanggang sa maramdaman nyo ng paalis na yung or parang kada na yung ano, yung sasakyan nyo. Tapos hindi ko alam, baka sa ibang mga GLX owner mas kailangan nila ng mas mababang RPM kapag kayo sa matataas kasi mas mabigat, technically mas mabigat ng 4x4 na ito eh, kasi syempre meron ulit siyang tawag doon, nasa may additional pyesa siya sa harap kasi pag in-engage mo yung 4x4 syempre kailangan buong apat na gulong gumagana, so medyo mas mabigat siya as compared sa GLX. Though hindi ko sure may difference yun pagdating sa mas kakailanganin ko ba ng power kapag ka mas matarik dahil mas mabigat ako. Pero ideally yun ang napansin ko kapag yung sobrang tarik na, at least nasa 2K yung timpla mo. Pag 1.5 kasi tapos sobrang tarik ng daan, hindi kaya ano yun eh, hindi ka aangat eh. Kung alam mong nasa bite point ka na, tapos kahit anong piga mo, gumagalaw siya pero hirap na siya. So yun, kailangan mo i-adjust din yung RPM. Ang iiwasan nyo lang talaga eh yung over revving or like tawag dito, yung kung bakit nagkukos ng sunog sa clutch, bakit nangangamay yung clutch nyo. Kasi ang nangyayari niyan is nagpapabalik-balik na lang kayo sa full clutch to bite point, full clutch to bite point. Pag di naging successful yung release nyo sa bite point, ako, kulang pa rin. Like parang, ako hindi niya kinakaya, balik ulit. Tapos touchin nyo ulit, balik nyo ulit sa ano, sa bite point. Tapos hindi nagtutugma yung tapak nyo sa accelerator at the same time sa pag-release nyo. Kaya nangyayari niyan, nagki-create siya ng pressure tsaka stress sa clutch nyo na nagre-rev kayo habang hindi pa talaga nadi-disengage yung clutch.
hopefully na ano na ito tayo, ruruta tayo ng Quezon Hill, tapos lusot na natin yan ano, Minsaw, sa palabas na tayo sa Bukaucan papuntang Trinidad, tapos yun na yung Pakirino na yun. Sa Baguio ano lang ako eh, medyo chill lang ako mag-drive, pero pag sa biyahe depende sa mood. Sarap din talaga gamitin si Montero lalo kapag yung sa Marcos, kasi mahahaba yung daan ng Marcos eh. Dudulo talaga siya eh, talagang maarangkada siya eh. Sakit lang sa gasolina ng Montero pag nandito ako sa Baguio. Tapos ewan ko, parang mas magastos ata itong 4x4 dahil syempre mas mabigat siya. Ano rin yung mabuti yan, binabalik-balik ko sa half clutch tapos 5 point, ayan, release. Dinadrive tong si Montero. So nakuha ko to ng July this year. Ba? July? June ba yun o July? I think, July. So July ko siya nakuha. Tapos ang odo niya that time 78. Intersection stop lang muna tayo. 78k ang auto niya. Not bad for like a 2016 model na, kasi nakuha ko siya sa first owner. Hindi siya bugbog, hindi siya yung parang naibiyahe-biyahe na. Tsaka legit yung auto niya kasi nascan siya. Inascan ko talaga eh. Hirap na kasi kapag mas modelo na yung hahanapin mo, dapat better be sure than sorry. Tanda ako nung unang kinuha namin to, imagine, nasa Manila yun. Para akong baguhan na driver nung dinadrive ko siya. Tapos na-stress ako kasi ang traffic. Putsang gala, ilang beses ako namatayan sa dito. Grabe yun, ang lala nun. Iba yung talagang as in, para akong naging beginner na parang ewan, hindi ko maano eh, bigla-bigla ang dami, siguro mga 10 beses ako namatay na hanggang sa makauwi kami sa Manila. Napaka-traffic pa naman, pero kinabukasan naman medyo nakapag-adjust na muna na nakuha. Kapag talagang first time mo, tapos kumbaga parang never mo pa na try mag ganun ata mga hydraulic clutch eh. Never mo pa na try mag hydraulic clutch, kayo, naninibago ka talaga sa una eh. Pero once na parang napagdaanan mo na experience mo, okay na, okay naman na. Basta yun lang guys, sa mga dyan, mga Montero owners, GLX owner, yun, keep in mind yung sinabi ko. Magagamit nyo yun kapag sa uphill, kasi syempre hindi naman all the time patag ang dinadaanan natin. Kahit nga sa mga patag na lugar, pag kayong gumagala tayo, bigla-bigla makaka-encounter tayo ng biglang matarik eh. Paano pa pag kayo mga talaga matataas na lugar?
ma-encounter ka ng traffic tapos mataas. So syempre pag wala kang experience, wala kang idea sa ano, alam mo lang yung talaga mag-drive lang sa patag, maninibago ka, kakabahan ka sa ganun. Kaya kapag may chance kayo na makapag-practice, gamayin nyo lang yun yung sinasabi kong half clutch tsaka bite point. Basta makuha nyo na yun, kahit yung hindi nyo na masyadong parang di pa kayo masyadong sanay, pero at least nagagawa nyo siya, kumbaga nagagawa nyo na siya, may idea na kayo kung paano siya ma-execute. Para pagdating nyo sa yun, traffic kayo sa uphill, okay, so ganito dapat yung gagawin ko, wala ko na lang pakiramdaman. So kailangan kong so dito kailangan kong pakiramdaman yung sasakyan, hindi agad-agad hindi dapat nakababad lang ako sa bite point, dapat laruin ko sa half clutch habang tinitimpla ko yung accelerator. Tapos pakiramdaman nyo rin yung galaw ng kunwari nasa practice session kayo, nasa practice area kayo na taas, kahit parking lang ang goal nyo lang kasi is parang pagalawin yung sasakyan na alam nyo, nafe-feel nyo hindi siya nasasakal, na hindi siya nahihirapan, na parang hindi siya nag-slide. Yun lang yung parang target nyo So hindi kailangan na talagang mataas yung tuloy-tuloy na mataas yung lugar na hanapin yung pagpapaktisan nyo. Kailangan nyo lang yung get the hang of it. Tapos yun, maging muscle memory sa inyo, sa yung pwesto ng half clutch, sa yung pwesto ng bite point. Bite point, yan ang bite point kasi alam naman na natin. As manual talagang yan, it's a must. So meron pa yung times dito na sa segunda lagi ako nabibiktima sa segunda bigla akong mamamatay. Tanda ko noon, bago-bago ko palang dinadrive ito, kasi yun na siya, bumabagsak siya sa 500. Kaya tendency kapag nabitawan ko agad yung clutch, naka-release na ako sa bite point, tapos di pa siya umaakit ng 500 RPM, ako pa nakamatay yan. Kaya medyo maingat ako sa segunda kapag nag-re-release Pansin nyo, nag-switch ako ng segunda, no? So pag ganun na kailangan nyo ng mas buwelo, agapan nyo na agad, punta na kayo agad ng segunda or primera. Tapos yun, kung mapapansin nyo sa paa ko, pagkatapa ko sa clutch, bago ko pa lang siya i-release, yung pinalo ko na yung dito accelerator ng mga 2 beses. So yung balikan nyo na lang para makita nyo kung paano yung ginawa ko. Tapak, tapos 2 palo, sabay release sa half clutch, bite point, tapos pagka feel nyong hindi pa kayang umarangkada, half clutch, timpla ulit, tapos bite point. Hanggang sa yun, pwede na kayo mag-release. Isa pa sa napansin ko, ewan ko, baka siguro hindi ko pa kasi masyadong nadidis,
na-cover or hindi ko pa siya talagang like hindi ko pa totally gamay talaga yung Montero ko. Kasi di ba nabanggit ko sa inyo meron tong hill brake assist, pero sabi ko may times na hindi ako nagtitiwala sa hill brake assist niya, nagsisete pa rin ako dahil minsan talaga kapag uphill tapos ano na ako, aandar na ako tapos nakaasa ako sa hill brake assist niya, bigla siya gugulating ka niya, mamamatayan ka. Kaya ako sumisyente. Pero ewan ko, baka may kailangan akong ma-discover or something. Until now, hindi ko ma-figure out. Kaya dahil hindi ko ma-figure out, sumisyente na lang ako para sigurado. Minutes. Running 36 minutes. Shucks, di ko pala na-check. Baka manginig yung video. Sorry. Nakapod eh. Unang nag-try ako mag-record kasi may bagong bumili ako ng bagong pagkakabitan ng ano eh. Bumili ako ng bagong pagkakabitan ng phone eh. Siya, maingay siya. May umaalog na tunog. Ayan, ito, ano na to, bukawan na to guys. So, pag dinerecho nyo yun, Patrinidad na yan. Tapos dito ako pumunta ng last Mitsubishi, yung packet na yan. Diyan yung packet papuntang Mitsubishi Service Center. Pero di ako dyan nagpapaano, maintain. Parang may pinapalitan na akong pyesa ng Montero. Kaya na sa inyo, ito na yung Patrinidad. Ganito traffic, like kunwari mabagal lang naman yung takbo mo tapos approaching ka sa full stop. Ang practice ko dito is nag-ano na ako, nagpa full stop na kunwari, diba? Mag-neutral na ako para pagdating ko sa full stop hindi ko na kailangan yung magka-clutch in pa, brake na lang yung gagawin ko kunwari ganyan. So brake na lang, meron na siyang momentum konti kasi may buwelo na siya, diba? Pagka-release nyo sa neutral, tapos dahan-dahan piga na lang hanggang sa mag full stop ka. Natutunan ko yan dun sa pinsan ko, magaling din mag-drive sa taga Manila. Shout out sa'yo, Arnold C. Shotty's Garage. Ever may encounter natin yung traffic mamaya, baka makita nyo kung paano ako mamatayan if ever mabitin ako or baka maging successful.
beginner kayo, mga baguhan kayo, malaki na yung sasakyan nyo, mga ganyan likuan, bigyan nyo ng allowance bago kayo lumiko. Kasi pag maaga kayong biglang lumiko, syempre may poste dyan, may sidewalk, may curve, sasabit yung likod ng ano nyo, sasabit yung likod ng sasakyan nyo sa mga baguhan. So pagka ganun ang pinaka-technique dun, space muna, lalo sa mga masisikip na likuan, bigyan nyo ng space, huwag kayong basta-basta liliko agad. Sumabit yung pinakadulo ng yung likod ng sasakyan nyo, lalo yung mugs, yung kadalasan nadadali sa ganyan eh. For example, pag niliko mo yan agad, may tendency na sumabit ka dyan sa sidewalk. So bigyan mo ng space konti. Tapos para pag talagang mas masisikip na gano'n, may nakikita mo. Kung maluwag pa naman, bago kayo lumiko dun sa masikip na eskinita, isagad nyo na yung pwesto nyo dun sa ano, bigyan nyo na ng malaking space yung likod ng sasakyan nyo bago kayo lumiko. Ganito yung sinasabi ko, yung mga ganitong example. Kung may binubuntutan kayo, so kayo nagme-maintain lang kayo kung ano yung kaya ng sasakyan, kung ano yung, for example ito, pagka mas matataas na, ayaw na nitong bumaba pa ng 800 RPM, kasi once na bumaba na yan, mararamdaman mo nang humihina yung makina mo. Siyempre no choice ka, kailangan mong medyo bumuntot eh, kailangan mo i-maintain din yung RPM mo eh. Pero pag talagang medyo bumabagal na, tapos lumalapit ka na rin, siyempre magbabawas ka na rin ng RPM nun. Once na humina na yung ano, magtitimpla ka na ulit. Doon na yung usually pag ganito mag-overtake na ako para less hassle. Pero pakita ko na lang sa inyo kung paano. So kung wala namang sumusunod sa likod mo, or hindi ganun ka-traffic, huwag mong madaliin, huwag nyong buntutan yung mga ganitong mababagal na sasakyan. Keep a safe distance na alam nyong mamaintain nyo rin yung RPM nyo sa kung ano yung kaya ng sasakyan nyo. Kunwari 1,000 kaya ng ng sasakyan paakyat, i-keep nyo lang, i-maintain nyo lang sa 1,000. Dito akyat na tayo. Yan, mas lalong babagal yan. Kung kanina mabagal yan, mas lalong mabagal yan dito. So ito, medyo i-delay nyo yung pag-akit nyo, para kahit papano sila, makaangat na sila, tapos ikaw naman paakit ka pa lang. Yan, tapos once na nakuha nyo yung momentum, maintain nyo lang kung saan yung kaya ng low fuel, kung saan yung kaya ng makina. Pero what if sabihin natin ito sa inyo, pero syempre sobrang traffic, diba? Rush hour, ganun. Kailangan talagang bumper to bumper yung dalawan ng traffic sa ganito. Yun ang obligado ka dun. Either pinaka-safe is magpreno ka na lang, sumete ka, handbrake ka na. Pero pagka nabitin ka, if ever mabitin si Montero dito, ayaw mabitin. Hindi ka Montero ngayong nagde-demo ako, eto, medyo tingin ko may hirapan na to. Loko ako naman, titripan ako ng Montero ngayon. Hindi siya yung humina eh, mararamdaman mo kasi yun eh, yung pag sobrang bagal na, tapos bumabagsak din yung RPM mo, na siya, yung parang talagang wala na, kahit na naka-steady ka na, wala ng power. So pagka ganun, matik, mabilisan, kailangan mo magtimpla ng clutch eh. Pero pag mga ganito, pag ganyan mga truck yung kasunod nyo, if may chance na makauna na kayo, mas
mas maigi. Pero syempre, very situational din kasi yan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mauunahan mo sila eh. Kasi what if traffic na? Nataon pa na low fuel ako. Ayoko pa namang sinasagad ito na ano ng low fuel. Parang pagas muna ako. Wala na sa isip ko. So ito, patag pa tayo, di ba? Tapos another isang mataas na naman. Usually dito naman, kasi talagang sobrang taas ng paliko dyan eh. Pag may mga ganyan na sobrang babagal na ano, hintayin nyo na lang silang makaangat muna bago kayo parang umangat. Pero yung mga, kung mapapansin yung mga diesel dito, lalo yung mga Innova na taxi, walang problema sa kanila, bubuntutan nila. Ewan ko, siguro kasi mas mababa ang RPM ng Innova na kaya niyang parang akyatin sa tarik as compared sa ano. Pero so far kanina hindi ko naman na hindi siya ano eh, hindi humina yung makina nung habang paakyat eh. And like parang ganyan, hintayin mo na siya. So usually ang gagawin ko, titigil muna ako eh, pero for the sake of this video, try natin siya buntutan. So naka 1.5 ako. Ayan eh. So far hindi naman siya na, kasi nasa 1.5 ako eh. Na-maintain ko siya eh. Hindi ako yung tipong nag-slow down na bumagsak siya na ano. Ang bad timing naman Ang bad timing. Parang ganap. So 1,000. Nasa 1,000 pa rin ako. Isang araw. Kaya niya pa rin eh. Pero once na, kunwari sa ganitong tarik, bumagsak siya sa 1,000. Ganun sobrang taas, mararamdaman mo na yung ano, mararamdaman mo na yung sasakyan mo na humihina na. I'm so sorry guys, hindi ko na ipakita sa inyo. Pabilisan ano, kinaya niya naman sa paakyat eh. Pero siguro kung sabihin natin mabigat siguro ganun. Tapos ano, kargado tayo, maraming sakay, may tendency na ano, magkaganon ako kasi mabibitin talaga siya. Dito hindi tayo nabitin. Gusto ko siyang sadyain kanina, pero yung, ano kasi may mga nakasunod sa atin sa may nakabuntot sa atin sa likod. Mahirap naman na agrabyado tayo. Pero yun, sa mga ganung part, ano, very ang masasuggest ko, syempre ako kasi may experience na ako eh. Like, alam ko na kung ano yung gagawin ko, alam ko na yung pwesto ng ano. Pero kung hindi pa kayo ganun ka-confident kung saan yung pwesto ng half clutch tsaka ng bike point nyo, if ever na bigla kayo nabitin sa ganung scenario, yung iba makaka-adjust naman sa likod nyo yung legs. Kung maaaring bigla ka nabitin, wala mong mag-brake, mag-ano ka na lang, mag-stop ka na lang, tapos mag-7 ka na lang kung sanay ka mag-7. Kung hindi, i-handbrake mo na lang, mag-handbrake ka, tapos sumarangkada ka. Yun yung pinaka-mai-advise ko sa inyo, pati sa mga ganong senaryo na talagang sobrang taas ng kalsada. Kasi hirap na eh. Mamaya kung mapano pa kayo, na ipipilit ko sa inyo na ano. So safe na i-ano nyo na lang. Kasi okay lang yun na bigla kayo mag-stop sa paakyat. Kasi wala namang ano yan eh. Kumbaga parang yung mga sasakyan nyo sa likod madaling makaka-react yan. Kasi yung gravity nung sasakyan eh. Like parang pag nag-brake kayo, sila kahit umaandar sila, mabagal lang din naman sila, makakapag-brake din sila agad. Unlike yung pababa na once na nag-sudden brake ka, may tendency na bigla kang mapwetan. Pero pag paakyat, if talagang hindi kayo confident sa mabilisang ano,
clutch control sa ganong bitinan, ano, better mag-stop na lang kayo, mag-handbrake kayo, mag-7 kayo, kung ano yung, kung saan kayo sanay. Okay, so yun lang muna guys. If may questions kayo, i-ano nyo lang, i-add nyo lang sa comments. Tapos baka meron tayong mga, alam nyo na, mga nanonood dyan ng mga Baguio experts din, mga taxi driver, jeepney drivers, truck drivers na talagang batak, mga veterano sa ano. So meron tayong pwedeng ma-share din sa mga kapwa natin manual drivers na hindi sanay sa uphill. So share your best tips, ano yung mga pwedeng makatulong sa kanila. Okay, thank you guys. Ingat-ingat ulit sa atin.